Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ipapamahagi ko ang maikling kwentong pambatang Chenelin, Chenelin na isinulat ni Randy Garlitos at iginuhit ni Lisa Flores. Tayo sana'y magsiupo ng maayos at makinig ng mabuti. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, mayroong magic na mangyayari. Biglang magtitilian ang mga kaldero at siyansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang kaldero ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tenedor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Biglang init ang plantsyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay, ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat ang lahat ng damit ni ate. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabungo ang buong bahay. Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingan ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi, may magic ang pangalan niya. Chenelin, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenelin, ang sapatos ko, pelo ko, nasan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos at pelo mula sa kung saan. Chenelin, ang isusuot ko, ihanda mo na, tili ni ate. Maglalampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chenelin, ang pinagkainan, ugasan mo na, utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tatawagin mo ang pangalan niya. Meron nang iniinom si tatay sa kwarto. Nakita na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang gamit ni ate para bukas. Malinis na ang gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako na ang tatawag ng Chenelin, papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Latang lata. Pero kapag mayroon siyang ikukwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenelin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayaring magic. Chenelin! Chenelin! Sabi ni tatay. Chenelin! Chenelin! Tanong ni kuya. Chenelin! Chenelin! Sigaw ng ate. Chenelin! Chenelin! Utos ng nanay. Chenelin! Chenelin! Tawag ko. Pero walang nangyari.
bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyari. Merong ching! Merong ubo! Ubo! Naku, si Chenelin, hindi makapagmamagic. May trangkaso si Chenelin, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-pulong si tatay sa hawakan. Tapos, sa isang iglap, biglang dumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, ng manok, at ng gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain kaagad para kay Chenelin. Dapat tayo munang maglinis ng bahay, sabi naman ni na kuya at ate. Nagbunot ng nabunot si kuya. Nagwalis ng nagwalis si ate. Naglaba ng naglaba si kuya. Nag-ayos ng nag-ayos si ate. Tapos, sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. Para makapagpahinga si Chenelin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenelin. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang naging mananayaw kami. Tapos, sa isang iglap, nakatulog si Chenelin. At mula noon, iba na ang iyong narininig sa bahay namin bawat umaga. Chenelin, Chenelin,